Hi guys, good morning. Punta kami sa may Guimaras. Nandito kami sa may Parola Port. Tapos ang babayaran daw namin is 30 pesos dun sa may ticket. Papunta dito, nag-taxi kami from Iloilo Airport. Binayaran namin is 750 pesos sa taxi. Ayun, nandito na kami sa may Hordan Wharf. Mga around 10 minutes yung tawid or mga 15 minutes kasama yung pagbaba namin. So mabilis lang yung pagtawid mula doon sa may Parola Terminal. Tapos ito, pag tourist, kailangan mag-register. Isang pangalan lang. Isa na lang? Okay. Salamat. Okay, thank you. So yun, pag tourist, kailangan daw mag-register. Pero kahit isang pangalan na lang. Ayun guys, naka-renta kami ng motor. Nakita namin si Kuya Ronald. Ayun si Kuya Ronald doon. Trabaho siya rito sa may gas station. And then nagpaparente siya ng mga motorcycle dito. Ang rent nga pala namin ng motorcycle dito for 1 day or for 24 hours is 600 pesos. So yun guys, ang una natin pupuntahan yung smallest plaza dahil malapit siya rito sa may Hordan Wharf smallest plaza. Ito na siya, nakikita ko na. Ayan, may mga nagpipicture. Smallest plaza. Pasukin natin tong smallest plaza para makita natin kung gaano ba talaga kaliit to. Pagpasok nyo, makikita nyo tong rebulto ni Rizal. Si Rizal siguro yan, no? Kasi may mga tanim na santan dito sa kanan, sa likod ng rebulto ni Rizal. Ayan, may parang space ng event. Then may maliit na stage. Yan. Tapos ayun na. Ito na yung buong plaza. Maliit lang talaga siya. At ang sabi nila, nasa Guinness Book of World Records daw itong smallest plaza. So ito talagang smallest plaza in the world. So yun, basically makikita nyo siya, malilibot nyo siya ng 1 minuto lang o baka wala pa. So yun guys, ang next stop naman natin yung Guimaras Provincial Capital. Doon din makikita yung signage ng Guimaras. Ayun guys, nakikita ko na yung sign na itong Guimaras. Tapos may mangga sa tabi. Siguro naman alam natin lahat na kilalang kilala ang Guimaras sa masasarap na mangga nila. Ayan, papasok namin. Ayan ang provincial capital ng Guimaras. At ang nakikita nyo yun ng Guimaras signage. Hindi ko lang alam saan pwede mag-park. Ayun guys, dito kami mag-breakfast. Actually, parang brunch na to kasi past 10 AM na. So dito kami ngayon sa pit stop. Kain namin yung mga food nila. Kasi na-curious kami doon sa mango original pizza nila. Ayan. Laki, ito rin yung largest size nila. Size 14. Tapos square cut. Tapos try na rin namin yung pinakbet with lechon kawali. Tapos itong pork adobo with a twist. With a twist kasi may mango din siya. Tapos itong roasted chicken. Pero walang mangga. So yun, food trip muna kami. Ayun guys, kakatapos na namin kumain sa pit stop. Ang gagawin muna namin, didiretso muna kami sa resort na pag-i-stayan namin para ibaba yung mga gamit. Then
Tsaka kami didiretso ng paglulub or pagpunta doon sa mga tourist spots. Your destination is on the right. Ayun na nakasulat eh, Sunsea Resort. Ito na siguro yung Sunsea Resort. Ito na nga. Ayun guys, dito kami sa Sunsea Resort. Kung saan kami mag stay dito sa May Guimaras. Ayan, ang ganda ng pool nila. Ayan, may pool sila rito. Sa side na yon, dagat. Pero may road sa gitna eh. So, bababa ka doon para makaligo ka sa dagat. Dito pala yung room namin, room number 1. Ayun, laki oh. Diba, may sofa dyan, no? May upuan doon, may TV. Yan, dito yung drawer. Boom! Tapos, yung bed, may pull out bed. Tapos magbibigay pa raw sila ng 2 extra bed. Tapos ito yung CR, ang ganda ng CR oh. Yan, so dito kami magstay. Laki ng room nila. Ayan, tapos pag-order daw ng food until 6 PM lang. So yun, papahinga muna kami. Tapos balik ng rides after magpahinga. Guys, so nga pala yung mga rooms nila rito. Ayan, malalaki yung mga rooms nila actually. And then sa right side lang niya, dito, andito yung pool. Ayan. Tapos view nyo yung dagat. So guys, punta naman tayo dito sa may upper part nitong Sunsea Resort. Kasi dito sa may taas, ayan, merong billiard table. Ayan, may billiard. And pwede gamitin yan for free, yung billiards. Tapos may mga gym equipment. Though hindi ko na-try, so hindi ko sure kung ayos ba yung mga equipments na yan. Sa part na ito, may lounge area. Ayan. And then dito sa part na to ay may pool na walang laman tubig. So mukhang naayos pa yung pool. Then dito, yung view ng dagat. Tapos nandiyan sa baba, yung pool na maayos, or yung ayos na pool. Ayun guys, dito kami magdi-dinner sa may Vikings. Vikings, ano yung Viking seafood, yan. Hindi siya yung Vikings buffet. So okay naman dito, maliwanag, ayan. Tapos sa tabing dagat, kaso may daming ang dami lang lumilipad ng mga insekto. Parang mga mga insekto sa dagat, no? Kasi magdi-dinner kami kasi kami, wala na food dun sa pinag-i-stay namin. Maaga raw nag-out yung yung cook nila. Tsaka hanggang 6 PM lang pwede umorder dun. So yun, tatry namin dito yung ayan, seafood chop suey. Tapos yung nila, sizzling sisig. Umorder din kami ng pork sinigang to, no? Init. Pero waiting pa kami dun sa sa pusit and buttered chicken. Sarap, asim. Ayun na, parating na yung pusit namin.
Yun, no? Mga worth to it. Ayun guys, ito nga pala yung view dito sa may Sunsea Resort kapag gabi. Ang ganda oh, kita nyo yan, yung pool. Tapos yung nakita nyo yung banda ron, dagat na. Then, ayun, kitang kita yung full moon. Ang ganda, diba? Tapos ngayon, konti lang yung guest nila. So, kami lang yung nandito sa ano, sa may pool area nila. Pero pag check namin yung ibang rooms, may tao eh, may ilaw. Pero, hindi siguro naliligo kasi gabi na. So kami, konting chill lang, ayan. And then ligo. So ang gagawin namin ngayon ay didiretso kami sa may Guisi Lighthouse. So ayan, yun na yung kasama ko. Sila Rufino, siya kasi yung may signal, naka-access sa Google Maps. So siya yung lead namin ngayon. Nasa likod si Janer, tsaka si April. Yan. Silang dalawa. So ako ang ano ngayon, tail. Tatlong motor lang naman kami, 5 tao. Ganda ng daanan dito sa may Guimaras. Ang luwag at ang smooth ng ano, daanan niya. So ayan guys, may sign dito. Kung dito yan, no? Ayun, no? This way to Guisi Lighthouse, Guisi Clearwater Resort, tsaka Kenyama Beach Resort. Tayo. Nga lang, rough road niya tong part na to. Kaya mag-ingat-ingat tayo pagdating sa part na to. Always ride safe. Ayun, tulad niya, no? Grabe yung ano, lubak. Dito na sila pumunta eh, so baka dito rin yun. Ayan, anong nila, diretso lang daw. Magandang umaga po. Ay, may nakikita na ako, no? Dagat sa part na to, sa right side. Yan, yung mga souvenir shops din pala rito. Ayan. So dito na raw ang parking, sabi ni kuya. Yung mga nagbibenta rito ng mga keychain, mga souvenir shops, mga keychain, mga pasalubong. Ayun guys, papasok na kami dito sa may Guisi Lighthouse. Hinihingal ako kasi yung paglabas galing doon sa loob ng Tahi Beach Resort pataas. So grabe hingal ko. Tapos ayun nga, umorder na kami. And then punta muna kami ng Guisi Lighthouse para pagbalik namin doon, luto na, para hindi sayang sa oras. Kaysa naghihintay kami doon tapos wala kami ba mapuntahan, at least habang naghihintay mapunta namin rito. So yan, ito na yung entrance ng Guisi Lighthouse. Yan, nakalagay rito, welcome Guisi Lighthouse, Dolores, Nueva Valencia, Guimaras. Mas ang ganda ng view ng dagat. Naku, pakit na naman pala. Papasok pa lang dito sa may Guisi Lighthouse, may kita nyo na may ano. Yan, may dalawang lighthouse. May isa, yan yung color, yung metal na parang ano, luman-luma na, kinakalawang na. And then meron itong isa na white. Ayan yung white. Ang sinabi nila, yung white is yan yung bago. Ito yung itsura sa entrance. Ayan. Pasok tayo. Ito yung original na lighthouse. Yan. Tapos ito yung bagong gawa.
na kami ng ano, Tahi Beach Resort. Yan, food trip na kami. Kakatapos lang namin doon sa ano, sa Guisi Lighthouse. Trinay namin yung Lomi. Lomi to na? Lomi. Pero kakaiba Lomi nila, ano, color white. Lempo. Tsaka yung buttered chicken. Mas ang ganda rito sa ano, pwesto nila. Kasi tabing dagat lang. So yung food trip muna kami. Tapos after neto, hindi pa namin alam saan kami pupunta. Try namin kung mapunta kami na ano, Sitio Balingasaw o kaya ano, Alubihod. Guys, kakatapos lang namin dito sa may Guisi Lighthouse tsaka sa may Tahi Beach Resort. Rolling naman kami, going kami to ano, to Alubihod Beach. So yun, around 20 minutes going to Alubihod Beach. Kaya ano, update namin kayo, pakita namin sa inyo pag ando na kami. Ayun guys, dito na kami sa ano, Alubihod Cove. Katabi lang ng Raymond Beach Resort itong Alubihod Cove. Ayan o, kung nakikita nyo, Alubihod Cove. And then, andun yung entrance, andun na yung mga kasama ko. Ito, nauna sila kasi nag-chill ride lang ako eh. Ayun, dito na kami. Pakita namin sa inyo yung buong place pag nakapasok na kami. Nasa loob na kami ng ano, Alubihod Cove. Alubihod Cove Resort. And kapag hindi ka pala rito naka-stay, may entrance fee siya for day tour and 75 pesos per person ang entrance fee. Pero I think kapag dito ka naka-stay, wala na yung ano, wala nang entrance fee. So yan, nasa likod ko, makikita nyo, yan yung mga rooms. Yan, may room sa taas, sa baba. And then dito sa side na to. Tapos yung part ng gitnang yan is parang ano, resto. Tapos may maliit na playground dyan. And then itong harap is puro cottages na. Ayan. Maganda yung mga style ng mga cottages nila. Tapos may mga coconut trees. Punta tayo sa may ano, part ng beach. Actually malapit lang ito, yun na yung beach oh. Ayan yung may arko dyan. Kita nyo naman, Alubihod Cove. Tapos paglabas nyo dyan, ay nakita nyo na yung dagat. Tsaka yung maliligo. By the way, sa part na yun may bar. Ang Hanol Bar. Ayan, tapos may ano, island hopping station. Siguro pag ano, gusto nyo mag island hopping, baka dyan kayo mag ano, re-register. Punta tayo doon sa may part ng bar. Pero bago yun, silipin natin tong part ng beach nila. Ayan, yun yung beach front. Then ang ganda ng bar, nakikita ko rito sa simula sa pwesto ko. Ang ganda. Meron siya parang panet sa harap. Ayun na, may panet siya sa harap na pwede nyo pwestuhan kapag magpapapicture. Sayang, sarap sana uminom kaso malayo-layo pa yung resort na pinag-i-stayan namin. And magmomotor pa kami. Miss, itong bar is part ng Alubihod na? Okay.
So yan, ganda ng bar nila. Ganda ng design, yung native design nila. Tapos may puno sa gitna, tapos yung mga native design ng mga ilaw. May mga coffee rin pala sila. Coffee din. Kasi may coffee rin pala, tawagin ko lang yung mga kasama ko since magko-coffee rin naman kami. Dito na lang. So yun guys, trinay namin mag-coffee dito sa bar netong Alubihod Cove. So trinay namin yung kami ni Janar tsaka ni T Vietnamese coffee nila. Tapos kay Apple French vanilla. Kay Sai caramel macchiato. So yun. Ayan Hanol nga yung name ng bar nila. Hanol Brunch and Cocktail. So ayun guys, kakatapos lang namin sa may Alubihod Cove. On the way kami ngayon sa San Lorenzo Wind Farm. Do medyo malayo-layo siya dito, parang mga 45 minutes to 1 hour din. Ganda ng view ng bundok ko, no? San Lorenzo Municipal Hall. San Lorenzo na pala to. Ang ganda ang laki. Tangkita nyo yung ganda ng wind farm, ganda ng windmill. Kung kailan malapit na tayo, tsaka pa 1.7 na lang ilan? 1.7. 1.7 kilometers na lang tsaka pa umambon. Hindi ang kasi doon pre, baka walang masilungan doon kasi open yan pang windmill, open yan kasi dito pwede tayong mag-gin. Gin yung nakita yun, gin. Hindi kailan malapit na tsaka umula, umambon lakas. Galing nyo muna yung mga gadget nyo dyan. Ayun guys, buti hindi tumuloy yung ulan. Kaya parang mga 1 minuto lang nung pagsilong namin doon, buti hindi tumuloy yung ulan, kaya diniretso na namin. Ayos na ayos. Sabi, ayan na windmill. May windmill dito dami. Meron doon, meron din dito ayun hindi ko alam kung nakita sa camera, pero ang dami ng windmill. Ayan ang laki nakakalula, grabe. Ang ganda niya. Oh, ganda. Ganda CR. Nandito na kami ngayon sa may San Lorenzo Wind Farm. Ang ganda nung ang ganda nung mga windmill dito. Ayan ang laki nasa likod ko. Ang taas, ang laki, tsaka ang dami.
Ang dami, meron pa doon. Ayun, yung part na yun, ang dami. Tapos meron din doon sa part na yun. Maliban yan dito, sa part na yun, ang dami yan. Ilang windmill kaya total meron dito, no? Ang dami, oh, ang dami. Ano, hanggang doon nga, oh, yun, oh. Ito yung San Lorenzo Wind Farm Lookout. Ito yung lookout area kasi kita mo lahat ng mga windmill. Meron pa doon, oh. Doon, yan, ito, mga to. Grabe, ang dami, 'di ba?